God's work. I'm just busy with my tasks and dealings of this world. But one night I dreamed God's warning that He owns all these talents. My life could end any moment, so I have realized through this lament, Lord, use my eyes to see what others need. Use my hands to do some kindly deeds. Use my feet to guide a struggling soul. My mouth to sing and say comforting words. Lord, use my heart to love unselfishly. Use my mind to think things that are godly. Use my ears to hear and ease their pain. For now to me this is what matters, to serve you, Lord, not in the future, but use me now. This humbly I vow. Suddenly I wake up that night and found myself crying, with a thought how God loves me, yet to Him I've done nothing. So I get on my knees and prayed, Lord, from now on I am yours. I'll follow all your ways. Please use me now, wherever be the course. Lord, use my eyes to see what others need. Use my hands to do some kindly deeds. Use my feet to guide a struggling soul. My mouth to sing and say comforting words. Lord, use my heart to love unselfishly. Use my mind to think things that are godly. Use my ears to hear and ease their pain. For now to me this is what matters, to serve you, Lord, not in the future, but use me now. This humbly I vow. Lord, use my eyes to see what others need. Use my hands to do some kindly deeds. Use my feet to guide a struggling soul. My mouth to sing and say comforting words. Lord, use my heart to love unselfishly. Use my mind to think things that are godly. Use my ears to hear and ease their pain. For now to me this is what matters, to serve you, Lord, not in the future, but use me now.
Good day sa tanan nga mga kauturan kag mga kaabyanan sa bugos nga West Vision Conference kag tubtob sa mabatian sang aton nga waragwag o kon sa aton nga Facebook page kag sa iban pa nga mga area nga sa diin malamutan sang aton nga tingog. Kabay pa mga utod nga ining aton lektura na hanungod sa local publishing coordinators program sa aton nga church makahatag sang ligwa sa aton pag-missionary bilang mga Seventh-day Adventist member. Apang sa wala pa kita magasugod, ginaagda ko ang tanan sa pagduko sa ilang mga ulo o kung sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Ginoong Dios, salamat siningation nga sa diin kami makatuon sa imo mga pulong na hanungod sa sinugdanan sa sininga iglesia kag kun ano ang rule sa publishing department sa church tub ini nga nagdako sa siningatihon. Kamita ako o Dios nga mangin inspirasyon sa amon mga kaabyanan kag mga kauturan nga nagapamati sining amon mga lektura sa ngalan ni Jesus nga maluluwas. Amen. Aton tan-awon sa siningatihon kag aton hibaluon ang mga hinimuan sa publishing department hilabi na gid sa mga vision nga ginhatag sa aton nga isa ka pioneer sang church nga amo si Sister Ellen G. White. Ellen G. White and the publishing work. Aton ini makita ang history mga kauturan kag mahibaluan. Magasugod kita sa historical foundation. Siling sang Call for Church Ministry, God has ordained the canvassing work as a means of presenting before the people the light contained in our books. This is the very work the Lord would have His people to do at this time. It is very clear, mga utod, ang buluhaton sang publishing ministry gin-ordain sa Ginoo. Ang buluhaton sang canvassing work nga ginahimo sang aton mga literature evangelists gin-ordain sang Dios kag iniisa ka sagrado nga buluhaton. Yari ang mga subtitle sang aton nga lektura sa historical foundation aton tun-an ang vision. Una-una diri ang vision kag yari ang vision ni Sister White. The publishing program of the Seventh-day Adventist Church is anchored on the vision that God gave to Ellen G. White on November 18, 1848 dito sa Dorchester, Massachusetts. Ano bala ang ining vision nga ginpakita sa kay Sister Ellen White, mga utod? Samtang siya nagmata sa isa kaaga sadto, si Mrs. White gitagaan sang vision kag iya ginhambalan ang iya nga bana nga si James White, you must begin to print a little paper and send it out to the people. Let it be small at first, but as the people read, they will send you means with which to print, and it will be a success from the first. From this simple beginning, it was shown to me to be like streams of light that went clear around the world. Saan ini ginhambal ni Mrs. White? Sadto pa sang tuig 1848. Ginhambal o kung ginhambalan niya ang iyang bana nga magsugod ka sa pagsulat
kag mag-imprinta sa nga papel. Kag ini nga panugod gamay lang apang later on katahom, no? Later on nakita ni Mrs. White nga ining buluhaton sang publishing ministry would be like streams of light that went clear around the world. Makita siya kag daw kasanag nga lukop sa bugos nga kalibutan. Tanawon inaton utod kung inibala nga vision nga gidpakita sa kay Mrs. White natuman bala ini o kun wala. Yari. Sunod sa vision, tanawon naton ang ginatawag responses to vision. Ano bala ang natabo pagkasunod sini nga ginhatag ang vision sa kay Sister White. Sang summer 1948, si James White mga kauturan may ara nga lulan sa pagsugod sa pagsulat kag paimprinta sa isa ka papel. Depensa sa ginatawag kamaturan. Kag ang iya ginhimo sa iya kaugalingon amo pag nagtrabaho siya bilang isa ka nagpang siya ako nagpanghagbas siya sa mga hilamon. Kag ining hilamon iya ginbaligya ipakaon sa mga sapat kag ang kita amo ang gamiton sa pag-imprinta sa iya ginsugdan nga sinulatan. Kag siling ni Mrs. White gininstruksyonan siya sa Ginoo nga it was not James White duty to labor in hayfield. Nya hindi na iya trabaho, no? Nga mangumpay kadra kag di bali di trabaho. Ang iya ka trabaho amo ang pagsulat kag pag-publish sang iya nasugdan. And as they step out in faith kung pagsugod sini pinaagi sa pagtuo ang mga pundo igahatag lang sa Ginoo sa iya mga katawhan. Kag tuod man mga kauturan, ang una nga papel nagsugod o kung nasugdan. The first is the paper nga tiguluhan the present truth, no? So sa history sang aton nga church, ang una-una gid nga papel nga gid-publish amo ni siya ang ginatiguluhan the present truth. Hindi gid kamo malipat mga kauturan, no? So ano ini? Oy, ang tatlo ka S ang sulod sa sining papel, no? Anong sulod sining papel? The Sabbath, the second advent or the second coming, and the sanctuary. Amo ini siya ang una-una gid nga ginsulat ni James White nga iya gindepindihan ang kasuguan, ang Sabado, ang ikaduha nga pagkari sa Ginoo, kag ang sanctuary. Abi niyo mga utod, kung wala kita sang doctrine sa sanctuary, ang aton tanan nga mga masiling naton, ang tanan naton nga mga fundamental beliefs, hindi siya mangin pag-on. Napag-on siya tungod sining doktrina sa sanctuary mga utod. Okay. So, the first printing, ang title niya, The Present Truth. Pila ka pages? Uy, 8 lang ka pages ang kadamuon. No? Kag gin-imprinta ini sang July 1849. Nagsulat siya sang 1848. Ipakitaan sang damgo. Ang realization sang damgo amo nga sang July 1848 na imprinta ining aton first masilig naton sinulatan the present truth. Ang printer dito sa Middletown, Connecticut, kag may ara siya 1,000 copies printed pero utang pa ni mga utod. Just imagine ang aton mga pioneers sa itong tiyon nagpaninguha agud maimprinta ining una-una nga sinulatan pero ginutang pagid kay wala sing kwarta sila ni James White sa itong tiyon.
Kag ang content, of course, nasiling ko na, the Sabbath, second coming, and then amo to ang sanctuary, no? So the first literature distribution, ano ginhimo nila? Sang tip na imprinta na ato, gindala ato sa balay sang isa naton kautod, kag didto nila gid pangamuyuan ang ining nga mga papel nga sa diin ginimprinta ni utod James White kaupod sa iyang mga asawa, Ellen, kag sa mga grupo, siguro ara sila ni Joseph Bate, Hiram Edson, ilang inigid pangamuyuan mga kauturan, kag later on ilagin distribute, no? Amuman ini ang matabo kung kita nagahimo sang aton nga Hope Impact sa sining nga tuig, before daton i-distribute ang aton mga libro sa mga katawhan, kinahanglan mapangamuyuan siya. Kay kita nagatuo sa gahom sang giyatawag pangamuyo, mga utod. So, dito gindalagali sa balay ni Brother Albert Burden, dito pangamuyuan, no? Kag just imagine mga kauturan, samtang silang nagapangamuyo, ako nagapati nga ang balaan nga espiritu yaragid sa tunga sang aton mga kaupdanan, no? Ginpadala nila sa mga katawhan nga may mga open minds, hindi mga negatibo nga mga tao. Ginpadala sa mga tao nga mga mabuot, hindi pala hubog, no? Sa mga tao nga mga educated nga nagatuo sa pulong sang Ginoo, mga utod. No? So nagpangamuyo sila sa amo to with humble hearts, mga kauturan, kag may paghibi pa nga natabo. Imagine, history ang natabo kay the first publication nga ginimprinta sa panahon ni Sister White. No? Just imagine, si James White sadto, isa siya ka literature, no? Evangelist. The first literature evangelist distribution, ari ang natabo, amo ni si James White, mga kauturan. Just imagine, James White carried them in a carpet bag, kay sa sing bag nga ibakal, ang ilang nga carpet iya ginhimo nga isa ka bag. Nga bag agod mapadala ini sa mga katawhan, agod ini mabasa sing madali, no? So kadto siya sa post office, iya inigid padala, no? Sa mga iya nga kilala sa iban nga mga lugar. Kag I believe damo ang mga natabo sa tungation tungod kay damo sa mga fans later on ang nagabot, no? So James White worked as an editor, a literature evangelist, no? Kag tanan nga just imagine, siya pagasulat, no? Siya pagawali, siya pa magpanagtag sang libro. Subong ang ato niya panagtag na lang. Why nakita nagawali, ihatag lang kay ang Ginoo na balang espiritu ang magapakigsugilanon sa aton mga abyan. Okay. Ari si Joseph Bates, no? Kaupod ini nila ni James White, mga pioneers, gamay lang sa ila, nga nagbuligid sa pagsulat man. May ara man siya mga ginsulat actually, pero lately na lang si Joseph Bates, no? Naaring response to the vision. Events that led to that church organization, no? Okay. Sang 1848, si Ellen White nakabaton sa vision about sa publishing. You must begin to print. Sang 1849, si James nag-publish sining first Isday paper, The Present Truth, sang 1849, mga utod. Tataan natin ining history, no? Kag sang 1850, another batch sang mga printed materials, the Second Advent Review and the Sabbath Herald was published, no? Kag sang 1852, so una siguro kuan lang ng typewriter, pero sang 1852 ang mga panimalay ni James White kasi Ellen nakabakal sila sang small hand printing press and set up a publishing house. Amo ni siyang the first established institution of the church. Just imagine, nagsugod ang buluhaton sa aton nga church, wala pa sa iban nga mga department,
pero nasugdan sa ginatawag publishing department. That's why mga utod, that's why bisan diin kita magakadto sa mga unentered territories, importante gid nga ini pagasugdan sa aton mga literature evangelist o sa publishing program, no? So, ari, sang 1855, ang press, kadasig, no? Ang press, na-move, okay? Nasilo dito sa Battle Creek, Michigan. Kag may ara na siya kaugalingon nga building. And large steam press, buka namin, no? Kita mo ng steam press na nga, ibutang mo nang di ang libro, ibutang mo ding papel, pag abot dito, libro na. Sa kadasig. Just imagine, kadasig sang buluhaton sang Ginoo, pero wala pa organization sang aton nga church sang 1855. Alright. Sang 1860, nagtipon-tipon ang mga kauturan kay medyo nagdako-dako na. Nagpangalan na sila sang church. Kadamo-damo sa mga entry, no? Apang later on naka-come up sila sang ngalan the Seventh-day Adventist Church, no? Ano mo silingon sa Seventh-day Adventist Church, no? Ang mga grupo sa mga tao nga nga nagasimba sa ikapito nga adlaw, kag mga grupo sa mga tao nga nagahulat sa ikaduwa nga pagkari sa Ginoo. Amo na ang aton nga buot silingon actually sa aton nga church, the Seventh-day Adventist Church. Ang ngalan pa lang, pero wala pa organization. Saan pa na-organize? Ari ang sunod mga kauturan. No? Sa 1863, ang General Conference of the Seventh-day Adventist Church was organized. No? In other words, mga kauturan, ang pinakataas gid nga istrata sa aton organization, amo ning aton General Conference. Gin-organize siya, no? Sa 1863. Pero sa 1848, nagsugod na, o kung 1848, nakasugod na ya ang publishing department, mga kauturan. So, 1863, no? So, nakita na natin, no? Ang historical foundation, una, ang palananawon ni Mrs. White, ang ikadua, responses to the vision, kag ang ikatatlo, mga utod, aridre. Development of the literature ministry, no? So kadasig lang, no? Sa tapos nga sa diin na-organize ng church, no? Dasig man ang pag-develop sang aton literature ministry program. Diri kita masugod mga kauturan, no? Development of the literature ministry program, no? After the General Conference na-organize ang 1863, ang church nagapadayon sa isa ka mabaskog nga publishing program, mga kauturan, no? Kag sa to nga time, ang most printing was confined on tracts. Kadamo gid sa mga tract gid. Small books, gagmay nga mga libro, and papers which were sent by mail or given to interested person without a cost, no? Sa to nga tiun, ang aton mga libro, mga magazines, waay pa na ginabaligya. No? Free lang, no? Kag kundi diin lang panghatag ini mga kauturan. Tanaw naton later on, kung nga aman naka-come up kita nga ining aton mga libro, no? Although nga may mga libro kita, mga books nga mga ginanghatag, may ara man nga ginabaligya. Tanaw naton mga kauturan, yari ang history niya, no? So wala gid nakahuna-una ang iglesia sa atong ation nga ang mga libro sang aton nga church pwede gali mabaligya sa aton mga non-Adventist friends, no? Wa gid nakapanguna-una, no? Okay. So ari ang una-unang public selling, no? May tao nga in the person of G.S. Corliss, ara siya. Ang iya trabaho may kunay mga camp meetings didto gid siya sa may atubang gid sang gate, no? Kag may ara siya dito nga table, may mga libro halin sa aton man nga organization, sa aton publishing house. Kag gasinggit ni siya permi, books for sale. Kag mga utod ang nakatahom kay damo sa mga friends naton nga mga Adventist
ang nagbalakal sini. Amon si G.S. Corliss, no? Aryo at camp meeting amon ing Soraya, no? In Wright, Michigan in 1868, si G.O. Corliss set up a display of literature for sale to the public. And he was surprised nga many people purchased our literature. And this was the beginning of public selling. Sugdan ni sino? Ni G.O. Corliss. Now, ari pagid. Ato ya si G.O. Corliss, dito to siya nagasinggit-singgit. Pero tanaw naton ang trabaho sang house-to-house work, no? Sino bala ini nagsugod, no? May isa ka tao in a person of George King, no? Siya taga Canada, no? Kag gusto siya halin sa Canada, gusto siya magkanto sa Amerika. Agud nga maga-apply bilang isa ka pastor sa atong ation. Kay so na demand gid ang pastoring, no? So wala pa sa mga schools, pero kung kahibalo ka na ya patpat sang balaan nga kasulatan in favor sa katon nga church, kuhaon ka dayon, no? So si George King nag-apply siya sa General Conference. Kag siling sang president, okay George, we can have you a try, no? Pwede ka. Isa sa mga bisper, ikaw sa isa sa mga speaker nga amon kuhaon. Tanaw na namon kung kabalo ka bala, magwali kag magpresentar sang aton nga doktrina, no? So si George King mga kauturan nagpreparar. Pila ka adlaw ang iyang preparation. Tob-tob isa sinakation dito na siya malapit sa house, sa publishing house. Nagpractice siya dito wali. Kag iya ginkuha ang isa ka bata in the name of Otto, no? Si Otto ni bata sa isa sa mga publishing worker, no? Alag dra man sa publishing house nagatrabaho. Nya Otto, pwede ba lang nga ikaw lang ang akon nga audience. Ti audience kay isa ka bilong, no? Ikaw ang maga-critic sa akon kung bala maayon ako magwali, no? So dito sa practice sa bata, was siya dito, wali. Bakit daw okay man? Pagkatapos siya wali siling niya kay Otto, niya ti ano Otto, okay man ang akon nga sermon. Ati ang bata man kay way man sing naalungong sa homiletics niya. Ati daw okay naman, no? So pag-abot sang vesper mga kauturan, wali na siya, saka na siya sa pulpit. Uy, pagtanaw niya, puwerte kadamo sang tao nga nagasimba sa church, ato ang president, ato ang mga pastors, may mga doctors, kag iban pa nga mga manggaranon nga mga Adventist, baw daw natunaw siya, no? Sang iya na panahon sa paghambal, na blackout si George. Nadula ang tanan niya nga inughambal, nahuya siya, daw natunaw siya mga kauturan, nga nagpungko na lang si George. Kag siling sang presider, baw tiway kita mahimo ni, kay daw hindi I don't know, no, ano. Basta amo na ang story mga kauturan, no? Why siya nakahambal sa sadtong ation, kag siling sang president sa iya niya George. Hindi ka pwede mangin pastor. Hindi ka pwede mangin pastor. So, huy-huy ang pako ni George mga kauturan nga nagalakat-lakat nga why siya sing nahimo apang mga utod may isa ka tao nga nagpalapit sa iya. George, sang ikaw nagahambal nga atubang si Otto kanami sang imo nga presentation. Kung isa lang katao ang imo atubang, daw wala ka problema. Pero kung makakita ka na sing tao, daw ginakulbaan ka na, no? May problema ka, may ara ka kulba, o kung ito ang stage fright, no? Amo na siguro, kung tama ka daw nga tao ang imo atubang. Ang imo himuon, George, ari, pwede ka lang yapon na pastor. Nya ti ano na, sir? Nya ang himuon nimo, dalon nimo ang mga libro ni, no? Ini mga libro, dalon nimo ni, damo, no? Mga Daniel and Revelation, iban pang libro, kag ipanagtag mo, tigay, way man bili, niya ipanagtag mo ni, kag pangamuyuan mo,
hatag pangamuyo, hatag pangamuyo, hatag pangamuyo. Kag kun ikaw na makahatag, basahon nila, ako gapati, nga damo sa tao, nga mabinipisyuan. No? So, amo ni ginahimo ni George, mga kauturan, bilang isa ka literature evangelist, nag-work siya house to house. Isa sinakadlaw. Samtang siya nagalakat sa highway, pwerte ka init. Santo nga tiyon. Gindulugan siya sa isa ka naga-Mercedes-Benz. Kag nag-abri ang purtahan, nagdugo ang isa katao. Hey, young man, please come inside, tama ka init. Ay, sige sir. No? So, nagsulod siya. Siling sang ato nga tao, siling niya, what's your name? Niya, si George ako, sir. Niya, by the way, ako, isa sa mga magapadalagan sa pagka-gobernador sa sininga lugar. Niya, butuhon mo ko ha, George? Ay, sorry, sir. Hindi ko makabuto. Si imo nga hindi ka buto. Hindi ko citizen sang Amerika. Taga-Canada ko ya. Kadugon, isa patani kabuto. Pero siling sang tao to, sinya. Anong ginadala mo? Niya, sir, ginapanagtag ko lang ining mga libro. Ay, nga ginapanagtag mo na. Hindi na pag-ipanghatag. Ti anong ko ni sir? Niya, ibaligya mo na. Kaya nga man, kung ihatag mo lang ina, hindi na pagtagaan sang bilis ang mga tao. Pero kung imo ibaligya, ibutang na nila sa ilang bookshelves dito. Ang imong mga libro. Ang imong libro ibutang sa bookshelves. Kag ginapabugal yan na nga ginbakal. Kag may bili. Siling ni George. Tuod. So, nagpanawag siya mga kauturan. Nagsugod na siya sa house to house. Pamaligya yang mga libro nga iyang ginadala. Kag natalupang dan sa opisina, sa publishing house niya. Ay, George, kita pabaligya mo na gali. Nagdamo ang iyang kwarta mga kauturan. That later on, siling ni George, sir, ibaligya na nato ni. So may bili na mga kauturan. That was the beginning sa literature ministry nga ang libro. May mga bili na mga kauturan. Abi niyo mga utod. Si George King, nangin amay sa ginatawag publishing ministry o kon literature ministry. Before siya napatay mga kauturan, naka-recruit si George King sang sobra 400 ka mga literature evangelist nga nagsunod sa iya nga buluhaton. Just imagine mga kauturan, no? So, wala siya sing formal education, but he believed he was called by God to the ministry and was a diligent Bible student and a man of prayer. Amo si George King, mga kauturan. No? So, tungod sila mga kauturan, ining buluhaton sa publishing ministry sa siningation. Sa nagligad ng mga tinuig, may mga statistics. Sa panahon ni Pastor Faigaw, naglabot sa 50,000 ang aton mga literature evangelist nga nagsunod sa tikang ni George King. I don't know, sa buong Euro daw nagamay-gamay daw, dira na lang siya sa mga 40 plus mga kauturan. At anyway mga kauturan, diri sa Philippines, may damo ang aton mga manog pangabudlay nga mga literature evangelist. Apang diri sa aton daw nagtigulang na ang aton mga literature evangelist. Gamay na lang ang nag-join. Pasalamat kita nga may mga student program nga ginahimo kag mga estudyante halin sa Mindanao diri nagakadto. Nalipay ako nga may ara kita nga bataon. So that's why mga kauturan aton gina-invitar ang aton mga pamatanon, mga kauturan nga kung may trabaho kamo, still pwede kamo mangin literature evangelist as regular, part-time, sometime, kag siguro makapanghatag man kita sang libro, although nga ini aton ginasponsoran mga kauturan. No? So, ang una-una nga libro nga na sold out ni George King, amo ni ang Daniel and Revelation mga kauturan. Katahom sini, no? Last day events ini mga kauturan nga sa sulod sa sining
nga libro, no? So the beginning of house-to-house literature evangelism work was started by George King, mga kauturan, no? The first LE, no? He continued as literature evangelist, recruited others for 20 years. He died in the year 1906, no? Isa sa mga tao nga akon imit kung ako dalhon sa langit ng puluyan, amo ini si George King, mga kauturan, no? Just imagine, kadako-dako, no? Kung abrihan siguro ang mga mata ni George King, kag mata ni Sister Ellen G. White sa siningation, mga kauturan, they will be amazed to see sang sobra 21 milyones ka mga Seventh-day Adventist sa bugos nga kalibutan. Madamo sa mga sobra 65 big publishing houses, wala labot sa mga printing press. Madamo sa mga colleges o universities. Madamo nga mga academies, mga church schools. May ara man kita nga mga eroplano, mga barko nga nagapakadto pakari agud mahimo ang mga evangelism program. May mga food factories. Kag ibad pa, mga kauturan nga nasugdan sining mga katawhan, mga utod, no? So thoughts on Daniel and Revelation, amo ni ang yagin na baligya, no? Abi mo ang bili sa una, no? The first price is $1.50 for cheap, no? Binding, no? Cheap binding. And ang $5 for leader. Amo ni siya, mga kauturan, no? Brato-brato. So kung ang equivalent sa una sa dollar ta, amo man ang piso, so amo ni siya ang biliya. 1.50 centavos. 1 peso and 50 centavos. Okay. So, ang iya first customer, amo ni si Webb Rebes, nga later on, mga kauturan, nahimo man nga, Seventh-day Adventist, no? Just imagine. Ang kaimportante sa sining, nga buluhaton. George King. Okay. Now, today, ang pagdevelop sining program, mga kauturan, madamo sa mga estudyante, mga kauturan, nga ginhimo nila ni nga career ang literature ministry. Amo ni siya, mga utod. So, LA work became a career where workers may make a living, no? Amo nang palambuhian nila. Kag ang student LEs, mga kauturan, finance their studies by canvassing. Kag ako ina, mga kauturan, nagkatapos ako sa akon nga canvassing pinaagi sa literature evangelism. Buhi nga testimony sa sininga buluhaton. Kag by 1886, there were over 400 LEs dito sa Amerika nga nagatrabaho sa kaumahan sang buluhaton sang Dios, mga utod, no? So ari ang rule sang printing ministry sa pag-expand sang aton nga church, no? Ari ang rule, dako-dako gini nga rule, mga utod, no? First, the fulfillment of the vision. Ari na fulfillment sang vision na. Kundi aton na mensionar kagina ang una-una gid nga vision, no? Nga magasugod kita sa pagsugod ikaw sa pagsulat, iyang instruct sa iyang bana. Una-una gamay lang ini, kag samtang ang mga tao magabasa sini, sila mismo magahatag sa means sa pag-imprinta. Kag halin sining gamay nga ginsuguran. It was shown to be like streams of light that went clear around the world. Amo ni una nga vision, mga kauturan, no? So ari ang tatlo ka divine providences sa vision. Ano ni siya, mga utod? Small beginnings, no? Gamay lang, no? People sending means with which to print. Abi nyo, mga utod, samtang si James White nagsugod sa pagsulat kag pang-imprinta, daw wala lang niya mahibaluan, madamo-damo sa mga tao ang nag-support sa iya nga printing, no? Tama gid ang siling sa Ginoo. Siling sang Ginoo kay Mrs. White nga hindi siya
pagpagaraba. Agod nga iya ipamaligya o kung suhol, no? Hindi siya ang Ginoo bahala. Trabaho ka lang sa pagpang-imprinta, no? Ang kapawa nagtugob, naglapnag sa bugos nga kalibutan, no? Just imagine, no? Muna yung small beginnings, no? Gagmay lang, no? Karon hindi na basta-basta damo-damo na nga aton nga ginapanagtag kag dalagko pa nga mga libro, no? The present truth became Review and Herald in 1859. So ang present truth mga kauturan dula na siya. So ginilisan siya sa Review and Herald. Ti ara na iya subong, no? Nang Signs of the Times, no? Was church since then, now named Adventist Review, no? Adventist Review na halin sa ginsugdan ni James White nga The Present Truth. Okay. Fulfillment of the vision. Ang mga katauhan, ang mga readers nagpadala sa sa mga kwarta agud ini maimprinta, no? Sa bagay mga kauturan nga sa sinangation nakabakal sila sa printing press. Kag hindi lang gamay kundi nang dako ini tungod kay ang Ginoo nagpanghikot sa mga katawan. The people and the church, sila ni W. Spalding, members were so moved by the truth and this publishing ministry that they not only sent money to pay for the printing of the papers, but also to purchase a printing press. Just imagine mga kauturan, no? Hindi lang sa mga papel, kundi kwarta, agad ibakal, sining printing press, mga kauturan. This is the spirit of the pioneers, mga utot, no? Mga kauturan gid, pero subong ang iban mga kauturan nagakumod pa. Nya ang ilang kumod, ang mabulig sa conference sa aton? Nga supposed to be anong mabulig ta para sa sa bulaton sang Ginoo mga kauturan, no? So, streams of light that went around the world. Are, no? So, the gospel of Jesus mga kauturan gindala sa nagkalain-lain nga bahin sa kalibutan, no? Through God's instructions, by faith of the pioneers, using literature as the vehicle, no? Sa buluhaton sang Ginoo pakadto sa iban nga mga nasyon, no? Sang 1976 revised edition sang aton nga Seventh-day Adventist Encyclopedia nga ginpublish ang Review and Herald, reveal sa mga istorya kung paano ang providensya sang Dios nagbulig sa mga katawhan nga madala ining aton mga libro. Amo ni ang pipila ka mga example sa sining tion mga kauturan. Are, the role of the printing ministry in the expansion of the church, kundi una-una fulfillment of the vision, no? Sunod, yari ang ginatawag worldwide publishing ministry, no? Just imagine kung tan-awon nimo ang Seventh-day Adventist Encyclopedia, no? Sa aton subong daw may 13 division na kita. Ang mga 12 sina nga mga division ginsugdan gid sa buluhaton sang publishing. Daw kataho mga aton. Okay. Ari, ang fulfillment of Ellen G. White vision, ang pulong sa Ginoo, nag-spread out, pinaagi sa aton mga balasahon, playing a very important role, no? So, ang amuni ang mga countries, mga utod, nga ginsulod sang aton publishing program nga nagrepresentahan sang sa kada division, no? Are. Okay? Denmark, no? Sa Denmark. This the message reached Denmark from the United States sang 1872 by means of the Danish monthly Advent Tidende, which John G. Mattison, a native son of Denmark, had started primarily for the Scandinavian people in America, no? Amo ni mga utod, no? Danish
monthly Advent Tident, no? Siguro amo ning ilang official sa unang nga balasahon, no? Nga ginpanagtag. Nga gindala ni John Mattison, no? A native son sang Denmark, mga kauturan. Okay. Sa South Africa, the first is day dito sa South Africa was William Hunt, a miner from Nevada who had arrived on a diamond diggings in Griqualand West, bringing with him a supply of tracts and papers which began to distribute in 1878. No? So, ang mga kauturan to naton gali sa unang mga Adventist nga mga gold miners nagdala gali sa diamond miners dala sa mga tracts and papers nga gidistribute nila dito nagsugod ang buluhaton sang Ginoo. Brazil. The SDA message first entered Brazil through publications that arrived at the port of Itajay sang Santa Catarina sang 1879. 1879 gisulod ang Brazil, mga kauturan, no? West Africa, Ghana, sang 1888, no? Sang si Francis Ayudolphin, an African, began to keep the Sabbath sang siya nakabasa sang siguro SDA paper, literature, nga ginpadala sang International Tract Society. Maayo man, no? Pagbasa ya, nag-keep siya sa Sabat, dito nagsugod ang buluhaton, mga kauturan. No? India. Traditionally, the beginning of SDA work dito sa India has begun dated from 1893. No? When William Hunt, when William Linker, and 80 stroke, dua ka colporteurs from America landed in Madras and began canvassing for SDA subscription books among the English-speaking inhabitants of the major cities dito sa India. Imagine, no? Duwag yapon ka mga colporteurs nagsulod dito sa India, no? Alberta, Canada. Isang May 1895. Duwag yapon ka colportor, no? Si Thomas Astelford and George W. Sower, no? Sa Mexico. Ginsulod sang sang tuig 1891, when an Italian-American tailor and Marchesio went to Mexico to sell the English edition of Great Controversy, libro gid, Great Controversy. New Zealand, sang 1874, an interest in SDA teachings was awakened in individuals in New Zealand by publication sent from friends or relatives in US, ginpadala naman halin sa Amerika. Siguro kag ini ginbasa nila dito nagsugod sa New Zealand sang 1874. Okay. Sa dito naman sa Egypt, nagsulod man dito sang 1877 sang ining the Italian SDA in Naples sent French paper Signis these terms to their acquaintances, sa mga kilala nila dito among the Italians in Alexandria, and they corresponded with them about the SDA doctrines, no? Sang gipadala diya to, nagsugod ang ini nga buluhaton 1877. Diri sa Philippines, mga kauturan. Sorry. Diri sa Philippines, nagsugod man diri ang buluhaton sang 1905. We know the story. Sang si G.E. Irwin nagbisita dito diri sa Pilipinas. Halin siya sa may Australia, no? Kay part sa una sa ining aton diri Australia. Kag sang nag-agis la dito sa Manila Bay, nasugdan na actually sa mga Baptist ang buluhaton sang 1905 sila niya maayo ni guro padalanta sang sang literature evangelist kag ginpadala amo si Robert Caldwell, no? Halin gid sa Australia kag dito siya nagpamaligya sang libro nga Spanish, no? Nanood sa health
and religious book. Sabi niyo mga kauturan, katahom sining story sang pagsugod ni Robert Caldwell, mga kauturan, tungod after several years. May mga pipila ka mga Adventist ang napatugmawan sa sinagid nga mga tinuig kaupod man ang isa ka pastor, no? Kanami, no? So, sa Iraq, o kung Mesopotamia, no? The SDA beliefs were introduced into Iraq by a native of Mosul, Bashir Hazu, who was baptized in 1911 in Beirut, having read Uriah Smith, Daniel, and the Revelation. Imagine, no? Hindi mo gid mapakta, no? Ang paghimo o kung ang pagpanggiya sa balaan ng Espiritu. Israel, no? Pinaka-budlay nga sudlan, no? Is the work in Palestine in the area of Israel began with the visit of Henry P. Holzer to Haifa, Jaffa, Sorona, and Jerusalem early in 1898. He made the acquaintance of some of the German colonists settled near the cities, distributed literature among them, and took subscription to an SDA Health Journal. No? Ato kami dito sang year 2000, may madamo na nga mga churches dito sa Israel, mga kauturan, hilabi na gid dira sa may Jerusalem. Okay, Lebanon, 1897, by H.P. Holzer Gyapon of the Central European Conference reported that Abraham Laroux had spent short time in Beirut and had left some publications there. No? Grabe ang trabaho ni Abraham Laroux, mga kauturan, nga nagsugod gidiri sa Far East. Nadala ang aton nga lugar. No? Greece, sang 1878, there is reference in the Review of Herald to fruit from publication that had been sent to Greece, mga kauturan. Yes, imagine, no? Okay, Great Britain, sang May 23, 1878, no? Puwerte ang buluhaton. He began distributing tracts from door to door and selling magazines, no? Amuni ang si William Engs, no? Native of Hampshire who had lived in America. Kag nakatrabaho man dito sa Review and Herald, no? Sa Russia, mga utod, ginsulod ang Russia sa 1870s. 1870s pa. Although sa mga 1990s, no? Puwerte ang mga paghingabot sa Russia, mga kauturan, tob-tob, nga nag-aabot sila ni Mark Finley, naghimo sila sa pagwali dito, na diskubrihan pa ining mga tao, mga matutom nga mga Adventist, no? Ang iban sa ila, nagtipon sa ilang tithes, ginrimit sa panahon ni Mark Finley. Just imagine, no? Grabe nga pag dumala sa Ginoo sa sininga buluhaton, no? Yari kita makatukit sa Worldwide Publishing Ministry, no? Ang country kag ang tuig kag anong division. Switzerland 1866, amo ni ang Euro Africa, no? Ginsulod sa publishing. New Zealand 1874, South Pacific. Great Britain 1848, Trans-Europe. South Africa 1878, no? South Africa, Indian Ocean. Amo ni siya ang ngalan dito, dako abini nga mga territories, no? Brazil 1879, South American Division. Russia 1883, Euro-Asia Division. Hong Kong 1888, North Asia Pacific Division. Amo ning tapad naton nga division, mga kauturan. West Africa, Ghana 1888, West Central African Division. Mexico 1891, Inter-American Division. India 1893, Southern Asia. Alberta, Canada 1895, North American Division. Philippines, Southern Asia Pacific Division sa 1905, mga uton, no? Kenya 1906, East Central Africa. Kag sa below, mga kauturan, is a list of some other countries where literature took
a major role in opening the SDA work and the year, the message that entered, no? So, ari ka damo dari mga utod, no? Ari, like Ayr 1861, Switzerland 1866, Norway 1874, Sweden 1874, Holland 1876, Pitcairn 1876. Kakanto ka mo sa Pitcairn, bilog nga isla Adventist, no? Egypt 1877, Greece 1878, USSR 1880, Guyana 1883, Australia 1885, Honduras 1888, Guam 1890, Jamaica 1890, Latvia 1890, Argentina 1891, Nicaragua 1892, Uruguay 1892, no? Ano pa damo pa, no? Falkland Isles 1893, Trinidad 1893, no? Chile 1893, okay? Iceland 1897, Lebanon 1897, Israel, no? Kagaara dira mga utod, no? Kuan na lang ka puwerte nagid ka damo-damo. Ti pila nga daan ka nasyon, no? Pila na lang gor ka nasyon ang wala pa na labutan sang pulong sa Ginoo kay dali na magkari ang Ginoo mga kauturan. So ari, no? Venezuela, Iraq, Senegal, Gambia, no? So, the story of the beginning of the work of the SDA Church in many parts of the world is the story of the colporteur work preparing the way for the preacher, mga kauturan, no? Ang trabaho sa mga colporteur is to sell. Pwede man to give, no? Apang ang trabaho sa pastor is to preach. Ang trabaho sa teacher is to teach. Ang trabaho sa mga medical missionary is to heal, no? And so forth and so on, mga kauturan. Pero ang trabaho sa LE is to is to sell. Pwede man panghatag, no? In all the South American countries, except Peru, the SDA work began either through SDA publication, being sent into the countries, or through the work of the colporteurs. No? Today, mga kauturan, hindi lang mga colporteurs publishing program ang nagahimo sang buluhaton, kundi puwerte kadamo-damo na nga mga missionaries. No? May ara kita 1,000 missionaries. No? May ara kita nga dari sa aton WBC ko. No? May mga laymans, mga pastors. No? May ara kita karon nga mga program sa internet, may ara sa radio, no? Sa television, tanan-tanan, no? Ini mga kauturan nga mga medium of evangelism, ini siya magatingob mga kauturan, tob-tob matapos gid ang buluhaton sa Ginoo. Amen? No? Ang Dios gid mga kauturan magapakamaayo sa sininga buluhaton. Today, ining 2006 reports pagani siya, dugay-dugay na today, from that humble beginning, the publishing ministry has circled the globe, proclaiming the gospel just as Ellen G. White saw in her vision. May ara kita more than 63 publishing houses. Actually, damo-damo na, no? Hindi na 63. 347 languages used in publishing. Nga man, tungod kay may ara mga maibad pa, like Cebuan, Ilonggo, ang udi, nagdamo ang mga language, no? 1,047 periodicals, no? 2011 publishing house workers. Siguro subong nagnubo-nubo na ni. Tungod kay ti puwerte na gid ang high-tech sang aton nga mga printing press, no? And sadto nga tion may ara 39,765 literature evangelist, no? Kag the book Steps to Christ is printed in over 130 languages sa bilog nga kalibutan, mga uton, no? So, amo na siya, no? Kung imo na dumduman si Abraham Laro, ginatawag siya the apostle to the Asia Pacific, no? Sugiran ta ka mo mga utod ang iyang history sini, no? Sang siya na-convert sa Adventism, isa siya ka seaman, no? Do kapitan bala siya sa isa ka barko sa una, no? Pag edad niya mga 60, siguro 65, nag-apply siya o nag-eskwela siya sa aton university. Later on, nag-apply to become a missionary in China. Abi mo mga utod,
masubo-subo. Pero hindi kita makasubo kay usually amo gidi ang trend. Kung ikaw nagulang na, senior citizen, daw budlay na, no? Pero mga utod, gin-deny ang iya request sa General Conference. So, ang ginhimo ni kaya mo gining handom ni Abraham Laro, ang ginhimo iya, naglakat siya personal, nagdala siya sing damo nga mga libro, kinarton. Biyahe siya, kay damo man siya kilala, nga mga barko, biyahe siya, pakadto sa may, siguro, una-una, sa ibang pa nga area, lapit sa may, sa may China, and later on, kay ang Hong Kong lapit sa China, didto siya nagpaamulya sa may China, kay part man na sa Hong Kong. Kag diri mga kauturan si Abraham Laro, nagpanagtag sa mga libro, no, pamaligya, and later on, mapipila ka mga kauturan nga nabaptize, no? Kag tungod sina sa iya before siya namatay, ang iya nga request gid niya kung mahimo kung napatay ako, hindi ako ibalik ang akong bangkay sa Amerika, kundi ilubong sa sini nga lugar. Kag kung magkanto ka dito sa Hong Kong, mga kauturan, ara ang lulubngan ni Abraham Laro dito sa Happy Valley Cemetery dito sa Hong Kong, mga kauturan, nga sa subong nga tion ang Hong Kong, kilala ang aton nga church tungod sa nga hospital, no? Kag may ara man kita nga mga churches dito, mga kauturan, sa Hong Kong. Kag ang aton tanan nga mga literature evangelists nga qualified, no? Di subong pandemic, kuay lakat, no? Ang mga qualified for Abraham Laro incentives nga mga colporteurs nagabisita dito. Kag dito kami nagahimo sang program in front sa lulubngan ni Abraham Laro. Daw ako guro daw mga katatlo kaapat na ko kakadto dito ya, no? Sa grave ni Abraham Laro, mga kauturan. So, siya ang first literature evangelist, first apostle to Asia Pacific. Tungod sa iya nga madasig nga buluhaton, mga utod, nagpadala siya sa mga leaflets, magazines, like dito sa may Pilipinas, sa Indonesia, no? Sa may Australia, kag sa diin nagtuhaw ang mga churches, mga kauturan, daw uhong nga nagtuluhaw pinaagi sa buluhaton sa publishing ministry, no? Yari mga kauturan, no? Ara sa tunga-tunga nakaputi si Abraham Laro, ang first sa likod sa likod si Abraham Laro dito, no? Muna ang first niya nga mga nga natugnawa dito, mga kauturan, may mga seaman dito, kag pipila ka mga kauturan. Abraham Laro sang 1822 to 1903, the first lay missionary to the Orient, no? So, amuning glorious heritage naton, mga kauturan, no? Siling isang didala diri the heartwarming events showing the important role that the literature ministry played in introducing the three angels' message to different countries is indeed glorious heritage, mga utod, no? So, sili pagi diri the literature work which are pioneer literature evangelists around the world started over a century ago is still occupying an important role in the evangelistic program of the church, especially in global mission. Masubo lang kita, mga kauturan, nga madamo sa mga kauturan subong nga daw hindi na believe sa buluhaton sang literature ministry, no? Makabatigan sa mga kulpuro daw kunol ang ila tagipusoon, why na hindi matagaan sa bahin sa church, no? Pero sa una, mga kauturan, ang literature evangelist kag ang pastor, amo-amo ang kategori. Kung ano ang pagtratar sa mga pastor, amo man ang pagtratar sa aton mga literature evangelist. Somehow, mga kauturan, tani, mabalik ini nga espiritu sa aton mga kauturan sa sini nga kapanahunan, mga kauturan, no? So, today, this is our glorious heritage. Naghalig kita, mga kauturan, sa ginatuwag publishing ministry, kag mga kauturan, when hearts and minds committed to God and His cause, our literature evangelists move forward in faith, mga kauturan, no? Okay, so just imagine, amon gin sugdan, no, nga buluhaton, the publishing ministry which was established under God's
divine direction over 150 years ago will continue to flourish under special supervision. No? Diri sa aton sa West Vision Conference, natalupangdan nga ang aton mga workers nga nabilin halos tanan mga senior citizen. No? Kagamay lang, wala na, no? Isa lang ka bata ang nag-join subong kag nahimo siya nga license mga kauturan. Pero gamay, we are still inviting, no? Kay ako pati mga kauturan, kung waay nagit sa mga kauturan nga maga-join sa literature ministry, amo ning panahon siguro nga magahambal na ang mga bato. Kag posible ang mga non-Adventist na ang magahimo sang buluhaton sa kadbasing basi kung sila na ang magabaligya sa aton mga libro, daw medyo makahuluya mga kauturan. So that's why we are inviting our brethren, kung hindi ka mo gusto magbaligya sa libro, ipanghatag naton, no? Ipanghatag. Kung gusto ka mangin kabahin sa ministry mga kauturan, may ara kita nga mga libro, like sining gitawag, Hope Beyond Tomorrow, paglaom, lampas sa paalabuton, ini, no? Kag sa sining nga tuig mga kauturan, amo niya ang mga baratuhon nga ginapanghatag na ni, no? This is only 15 pesos, no? Hindi ka gid magkangilin sa paghatag ngaman, no? 15 pesos lang. No? Ang iba nagapa-load 30 pesos isa kadlaw, no? Maiguro i-cancel anay nato ng isa kadlaw nga load. Bakal kita sa isa ka libro sa aton mga kauturan kag ihatag sa mga sa aton mga abyan, no? Sa aton mga sa sining nga tuig, may isa naman kita ka amo lang gyapon kadako sa sining nga libro, ang iya top title, Hope for Troubled Hearts or for Troubled Times, no? Paglaom sa nagakagamo nga tion mga kauturan. So bag-o naman ini. So kita magahimo naman sa aton nga Hope Impact. Aton ginaimbitar ang tanan nga mga pastors. Please kung mahimo i-disseminate ang aton nga program sa Hope Impact, no? Sa April may ara kita daw last Sabat sang bulan sang April, kag may ara man kita sa last Sabat sang October, amo ning aton Hope Impact mga kauturan, no? So palayan kita, where did Maga books come from? Ari amo ning mga libro, The Great Controversy, no? Peace Above the Stormy, why not diri sa aton pero sa iban ning lugar, no? Mga libro mga kauturan, no? The plan of circulation of Christ's object lesson is not of human devising, but is God's plan. Hindi niya actually sang tao nga buluhaton mga kauturan. Gingiyahan ang mga tao sang balaan nga espiritu agud mahimo ining mga libro. Just imagine, no? Si Sister White, anong malang siya daw elementary pero ang iyang nga ginsulat nga libro daog-daog pa ang mga doctors, no? Daog-daog pa, no? So amo ni ang grupo sa mga student literature evangelist, kag iban sila mga regular sa iban nga mga lugar mga kauturan, no? Sa abuning Detroit nga ginatrabahoan nila, no? So just imagine, no? Amo ni sila, no? May mga pre-LMS nga ginahimo, kag may mga aktual nga buluhaton. Dito sa Denver sa Amerika, no? So amo ni mga pamatanon mga student LEs ni siya nga naga-join. So kita nga may mga kabataan kung mahimo aton sila i-encourage to join at least one summer to become a literature evangelist. Abi niyo mga utod, kung wala ako nag-join sa literature evangelist, I don't know. Siguro ako isa ka mahuluyaon nga pagkatao. Nahuya ako magatubang sa tao. Pero sang nag-join ako sa buluhaton sa publishing, dito ko natalupangdan ngay may mga talento pag ako galing nga iban nga nadiskubrihan mga kauturan. You see, no? Namigid, no? Join kita. You shall go to all whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Jeremiah 1:7. No? Ang Ginoo nang bahala, no? Exodus 4:12. Now then go, and I shall be with you, and teach you what you shall say. Ang problema Pastor Gonzaga, hindi ko kabalo maghambal. Ari ang saan? Ang Ginoo mismo magatudlo sa imo pag-ihambal. Hindi ka magpakahuya. Magpagamit lang kita sa Ginoo. No? So ano pagin? Ezekiel 2:6-7, and you do not be afraid of them,
nor be afraid of their words. Do not be afraid of their words or dismayed by their books or by their looks. I mean, you shall speak my words to them, whether they hear or whether they refuse. No? Mamati man bala sila o kung hindi, aton sila bisitahan. And lo, ari ang katawasan. I am with you always, even to the end of the world. And to the end of the street, mga kuda. Pag-updan kita sa Ginoo. Isaiah 55:11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I said it. No? Kadamdamo nga mga saad, kag isa sa mga saad, and let us not grow weary, hindi kita magpakaluya, mga kauturan, membro sa aton nga church, while doing good, for in due season, sa insaktong gigation, we shall reap if we do not lose heart. No? Kung kisa nagkakaluya, kita niya ba, gahatag lang kita, no? Gahatag lang kita, hindi kita magkabalaka mga kauturan, kay ang ginuugid, no? Hindi magpabaya sa aton, no? So, ang una ko presentation, actually tapos na, pero may isugpon kita mga kauturan, kay ini siya ang sunod amo ang aton nga para gid sa aton nga mga publishing coordinators sa kada churches. So, tapuson tadi mga kauturan, pila lang ka slides, no? Okay. Okay. Again, take na natin ining history and development of the publishing ministry. Ari ang mga naga-seminar sa mga kauturan, labong isla, no? Naga-seminar sa Student Literature Evangelist Training Program. Amuni kon mag-join kita mga utod, no? So, ari kita sa aton local church publishing coordinators o SOP leaders duties, no? Amuning aton himuon, no, sa aton nga church, no? First, we should initiate the office inclusion in the church officers annual election. Sa aton pa, sa kada tuig may ara gid kita nga i-elect nga ginatawag siya ang local publishing coordinator or at the same time SOP, no? SOP leader sa aton nga church, no? Ikadua, initiate the department annual budget allocation in the church total budget, no? Kinahanglan may ara gid kita ka budget sa libro nga aton ipanagtag kada tuig, no? So ang sa aton diri sa West Vision Conference, gina-divide ni ang sa kada district ang 1,600 copies sa kada distrito, no? So what is 300 or 500 copies masarangan na sa aton nga church mga kauturan. Thirdly, submit in the first church board meeting the annual program activities of the department, no? Kuti may ara gid man naga-meeting ang church board. So ikaw nga leader sa aton nga church o kon local church publishing coordinator, magasubmit ka sa imong nga program. Pila bala ka libro ang imong possible nga panagtag. Hindi ka managtag 100 copies, kagabay na mga kauturan. Kay kita diri po ti kadamo. Kung pwede, budget ka for 1,000 copies, no? Kada church, kag agud damo man ang malampot sa aton mga sining mga libro mga kauturan. Ikapat, responsible of church periodicals order to the local conference in the 3rd to 4th quarter of the year. No, ikaw gid ang responsible sila. Kadto ka sa amon o kung diri sa opisina, kung pila ang imong ipabook, no? Ipa-reserve nga libro agud mareserbahan sa aton nga conference, no? Ikalima, solicit church members order of SOP book of the year and the missionary book of the year. Amo gid imo nga trabaho. Magapungko ka mo sa board, then tagaan kasing authority sa board nga ikaw maga-solicit sa mga members. Tagaan ka time, mga utod. Sa subong nga tuig, mayara kita nga goal nga 1,000 copies, no? Imo sister so and so, pwede bala imo 100 copies, imo Brad, kay daw medyo arang-arangan ka man, pwede ka guro mga 300 copies diri sa piyak, no? Ano man, tob-tob
nga inang goal ninyo mga utod, malabot inang goal, no? 6, submit to the local conference the department quarterly report. Na amo gid importante tani, ha? Pero wala pa siya pa ini, no? Facilitate church prospective LE applicant. Kung may nakita ikaw nga sa imong church, may ara pwede nga mangin regular literature evangelist, ikaw ina maga-facilitate sina nga trabaho, no? Facilitate church quarterly LE rally. Gusto ka nga i-invite si Pastor Gonzaga, Pastor Isico, Pastor Pamisa, kag iban pa nga mga pastors, magahiwat kita sa church quarterly LE rally, no? Ikaw mga utod ang magahimo sini, no? Sa 9, conduct annual SOP book survey among Adventist homes, no? Amuning trabaho mo. Ano ba lang nga books ang aton nga kinahanglanon sa sini nga tuig? Actually, sa subong nga tuig, ang aton nga book of the year, duwa ni, no? Ang sa health ministry, amo ni siya ang Ministry of Healing. Ang aton niya diri, amo ang last day events nga basahon ginato na kay may ara na nga ang quiz o kun exam kung sino magatap dira tagaan sing awards mga utod, no? So ara pagit local church publishing SOP program annual big week. Anong annual big week mga kautonan? Amo ni nga the total church members involvement in selling, lending, giving church books to community in harmony with the vision conference schedule. Sales be recorded for report purposes, no? May ara ang mga churches dito sa may Cebu, sa may Mindanao, nga ang biluging nga church na involved sa big week. Abi, isa ka semana, magpamaligya siya, maglakat sila, magpamaligya. Kag tanan nga kita magakadto dito sa aton nga church fund. Sa church fund, sa church nga din dito ikaw, no? So, kanami, kay may mga projects sila, nga mga kung ano-ano dra nga mapadako ang church, mapakayo, dira kwao nila mga kauturan nga mga expenses, no? Assign SOP publishing sermon once a month, no? Ikaw mag-assign dra. Sister, ikaw subong bulan ang pag-lecture sa SOP, no? Muna siya. Initiate midweek and AY SOP book of the year, reading and monthly test, no? So ikaw ang magahimo sa sini, no? May monthly reading o kon monthly test, no? Quarterly LE rally scheduling. Of course, nahambalan nato na, no? Initiate federation meeting once a year. Ikaw man, kung may mga federation, ikaw mag-initiate man, no? Sa meeting siguro, isa sa mga Sabado, ang publishing program ato diwaton. Church reporting a number of SOP books in SD homes. Pila bala ang na panghatag o pila bala ka LEs ang nag-recruit, number of mga rally, number of missionary book distributed, big week sales, kag number of SOP publishing sermons, no? Kag federation SOP of the year test, no? Sa whole federation magahimo ka sang sang test sa SOP mga kauturan. And award and recognition of high performance, pwede na naton himuan mga kauturan ini mga awards, pwede ta na, no? Kadto lang kamo sa diri sa publishing department. Annual or bi-annual election of officers, no? So diri natapos mga kauturan ining aton nga seminar sa aton local publishing coordinators, mga director o kon sa SOP director. Kabay pa mga utod nga aton ini tadaan gid nga isa sa mga buluhaton amo ni ginataw mga silent work. Silent work kay nga man paghatag nimo ang mga katawhan magabasa sini and later on hikuton sila sa balaan nga espiritu. Amo na bala nga siling ni Mrs. White, thousands will be baptized in one day and they will trace their first conviction through the reading of our publication, no? So before kita magatapos ini mga utod, magatag ako sang prayer para sa aton tanan sa siniging ation. O Dios nga dalangpan, salamat nga ikaw gid magagamit sa amon mga pinalangga nga mga kauturan sa tagsa ka churches nga sa diin nakabati sining mga lektura. Kabay pag Ginoo nga ma-involve kami sa imong mga buluhaton sining katapusan nga panagon. Kung hindi man kami kabalo
magwali, hindi kami kabalo bag doktrina, apang o Dios, kabalo kami manghatag, kag pwede man kami makabaligya o Dios, gamita ining amon mga pinalangga nga mga kauturan nga naghanduman sa pag-join sa literature ministry. Kag i-bless man ang amon mga elders, ang amon mga leaders sa kada iglesia, mga Ginoo, agod sila man mangin blessing sa amon mga literature evangelist nga amo ang magabisita sa ila. Salamat o Dios sa paggamit mo sa akon sa siningation, kag magabless ka sa amon program sa Hope Channel Panay and Guimaras. Salamat sa pagsabat mo saan pangamuyo. Sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen.